Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang mamamatay tao na nagngangalang Dallas Altia. Ang pangalan mismong Altia ay nangangahulugan ng paghihiganti. Si Dallas ay nagmamaneho kasama si Iris na kanyang matalik na kaibigan. Nalaman namin na iniiwasan ni Dallas ang pagtugis mula sa Motorcycle Gang Alliance na pinatay niya kanina. Kilala si Dallas bilang ang pinaka-brutal, walang pinapatawad na kriminal at hindi naaawa kapag pumapatay ng mga kaaway. Gayunpaman, sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang dahilan kung bakit ganito si Dallas kung pumatay ng tao. Ang malinaw ay ang boss ni Dallas ay isang mobster na mahilig maglaro ng tahimik. 2 araw na ang nakararaan, nag-iisang pumunta si Dallas sa base ng Motorcycle Gang. Sa lugar na ito, siya ay pinadala upang sirain ang kanilang negosyo. Gayunpaman, balak din niyang iligtas ang mga babaeng iligal na ipinagbibili doon. Bukod dito, nais din niyang sirain ang negosyo ng droga ng gang. Isa pa, ang motorcycle gang na ito ay nakikipagtulungan din sa isang malaking kartel ng droga. Pagdating ay agad niyang tinapos ang lahat ng gangster gamit lamang ang helmet at saka pinalaya ang mga babaeng nakakulong. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga kababaihan ay namatay dahil sa labis na pagpapahirap. Pagkatapos noon, pumasok si Dallas sa pagawaan ng droga at walang sabi-sabi ay agad niyang sinunog ang pabrika kasama ang mga gangster na gumagawa ng mga ilegal na bagay. Sa kasamaang palad, nahuli si Dallas nang dumating ang mga gangster reinforcements. Malamang, humingi ng tulong ang motorcycle gang leader na ito sa kanyang alyansa, at muli ay lumabas na ang kanilang alyansa ay isang long-haired man gangster na kilala bilang tagapag-ugnay sa pagitan ng mga motorcycle gang at drug cartel. Ang gangster na ito ay pinangalan ng Lars. Sa madaling salita, pinahirapan nila si Dallas para sabihin niya kung sino ang nagpadala sa kanya. Gayunpaman, tumawa lang si Dallas. Lumalabas na sinasadya pala ni Dallas na mahuli ng kalaban para patayin niya silang lahat ng walang bakas. At sigurado, sa ilang segundo, bigla siyang nakawala sa pagkatali at tinapos ang mga gangster. Pinatay silang lahat ni Dallas gamit lamang ang helmet. Sa kabilang banda, mayroong isang tiwaling pulis na nagngangalang Detective Moore na nakakita ng isang bangkay malapit sa lugar ng motorcycle gang. Lumalabas na ang bangkay ay isa ring pulis. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Moore sa kanyang kasamahan, si US Marshal Antano, upang magbigay ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng pulis. Nagmamadaling nag-imbestiga si Antano. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Antano sa isang impormante na nagngangalang Patrick Tanner. Si Patrick ay isang tiwaling opisyal ng Special Forces na nagtatrabaho kay Lars. Bilang karagdagan, hinahanap din ni Patrick si Dallas dahil sa kahilingan ni Lars. Sinabi ni Patrick na ang namatay na pulis ay maaaring may kinalaman sa massacre na ginawa ni Dallas, at kung gusto siya ni Antano na mahuli, dapat siyang maging malakas. Iyon ay dahil si Dallas ay isang napakalakas at brutal na tao. Kasabay nito, si Dallas ay nasa isang liblib na motel. Gusto niyang mag-book ng room para makapagpahinga kasama si Iris, pero nang nasa motel na si Dallas, biglang may palaboy na nangikil kay Iris. Nang makita iyon, agad na itinutok ni Dallas ang kanyang baril sa ulo ng palaboy. Dito, talagang gusto siyang patayin ni Dallas, ngunit naawa siya at sa wakas ay nagbigay ng pera, pagkatapos ay sinabihan ang palaboy na umalis. Pagkatapos, dinala ni Dallas si Iris sa kanyang silid dahil sa malamig na panahon at sa delikadong sitwasyon. Inimbitahan din ni Iris si Dallas na magsaya sila sa gabing iyon, gayunpaman, tumanggi si Dallas at piniling umalis. Nang makaalis si Dallas, lihim na nakipagkita si Iris sa isang bulag na mobster na nagngangalang Blue. Siya ang boss at mentor ni Dallas. Bagamat bulag, si Blue ay may napakalakas na instincts. Bilang patunay, nagawa ni Blue si Dallas na maging isang napaka-brutal na assassin. Tinuruan niya si Dallas mula noong siya ay isang binatilyo pa lamang at kalalabas lang sa juvenile prison. Sa paglipas ng panahon, si Dallas ay naging isang kakilakilabot na assassin. Dito, nakipag-usap si Iris kay Blue upang talakayin ang huling misyon na ginawa ni Dallas. Gayunpaman, iba at hindi malinaw ang sinabi ni Blue. Pagkatapos sa pagtatapos ng pag-uusap, nangako siya na kung kailanganin ni Iris ang kanyang tulong, tiyak na darating siya. Sa kabilang banda, si Antano ay nasa pinangyarihan ng krimen kung saan natagpuan ang kanyang kasamahan sa pulisya. Pero pagkababa niya ng sasakyan, biglang may dumating na misteryosong tao mula sa malayo.
Ang misteryosong tao pala ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang superior na tila mula sa FBI. Sinabihan siya ng kanyang superior na barilin si Antano, ngunit huwag siyang patayin. Sa makatuwid, binaril niya si Antano sa isang hindi mahalagang bahagi. Samantala, habang nasa daan, nakatanggap si Dallas ng tawag mula kay Blo na ang kanyang tagapagturo, na medyo nadismaya dahil masyadong nahalata si Dallas sa massacre na ginawa niya, kaya ang kanyang pangalan ay sinimulan ng hanapin ng kartel at mga tiwaling pulis. Sa makatuwid, dapat mag-ingat si Dallas. Dito rin nalaman ni Dallas na biglang nawala ang dati niyang kasintahan na si Trish. Nagsimulang isipin ni Dallas na siya ay kinidnap ng kartel. Kasabay nito, nagpapatato si Trish sa kanyang kamay habang hinihintay ang pagbabalik ni Dallas. Pero sa lobby ng motel, may isang corrupt na pulis na nagtatanong sa guard tungkol kay Dallas. Matapos makuha ang impormasyon, agad na pinagbabaril ng tiwaling pulis ang gwardya hanggang sa mamatay. Ilang sandali pa, dumating ang superior ng pulis sa motel, at ang superior pala niya ay si Moore. Dinala rin ni Moore ang kanyang mga tauhan upang mahuli ng buhay si Dallas. Tinanong ng tiwaling pulis si Moore kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos nito. Sa halip na sumagot, pinatay ni Moore ang tiwaling pulis. Pagkatapos ay pinakilos ni Moore ang iba pang mga lalaki upang hanapin si Dallas sa loob ng motel, ngunit ang nakita nila ay isang matandang may balbas na naliligo. Hindi nagtagal, lumitaw si Dallas mula sa likuran at hinamon ang lahat ng mga tauhan ni Moore sa isang labanan. Napakadali lang ng laban para kay Dallas. Sa isang maikling oras, nagawang tapusin ni Dallas ang lahat. Sa kabilang banda, nagawa rin ni Trish na pigilan si Moore sa pamamagitan ng paglagay ng baril sa kanyang ulo. Ngunit sa kasamaang palad, binaliktad ng tiwaling pulis ang sitwasyon at nagawa niyang barilin si Trish hanggang sa mamatay. Nang makita iyon, agad na binugbog ni Dallas ang tiwaling pulis hanggang sa mawalan ng malay. Noong gabi na, inilibing ni Dallas ang katawan ni Trish sa isang burol. Kinuha rin niya si Moore at itinali malapit sa junkyard. Pagkatapos ay tinanong niya siya para malaman kung sino ang nagpadala sa mga tiwaling pulis. Ang takot na si Moore ay sumagot na siya ay ipinadala ni Lors. Si Lors ay parang napakalakas dahil kaya niyang kontrolin ang mga matataas na opisyal ng pulisya tulad ni Moore. Matapos malaman, sinunog ni Dallas si Moore ng buhay para bawasan ang populasyon ng mga tiwaling pulis. Pagkatapos ay sumugod siya upang hanapin si Lors na ang payat na gangster na bersyon ni John Wick. Ngunit sa daan ay biglang naalala ni Dallas ang kanyang pagkabata kung saan ang kanyang ama ay pinatay ng isang miyembro ng motorcycle gang gamit ang helmet. Ngayon dahil dito, alam na natin na si Dallas ay may sama ng loob laban sa mga motorcycle gang at nagkataon na si Lors ay may malapit na kaugnayan sa mga motorcycle gang na pinatay ni Dallas kanina. Kaya naman, agad na nakipag-ugnayan si Dallas kay Blo at humingi ng tulong para mahanap ang lugar ni Lors. Sa kabilang banda, kagigising lang ni Antano mula sa kanyang pagkatulala sa medyo malalang kondisyon, buti na lang ay nakabangon pa siya. Kinabukasan, pinuntahan ni Lors si Patrick sa isang restaurant, gusto niyang pag-usapan ang tungkol kay Dallas pero sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang tinawagan ni Antano si Patrick at sinabing kailangan niya ng reinforcements. Dito ay mukhang galit si Patrick dahil naaabala siya lalo na't ang tawag ay galing sa isang pulis na hindi nakikipagtulungan sa kanya. Agad na tinusok ni Lors ng kutsilyo ang kamay ni Patrick. Isinasaalang-alang ni Lors na si Patrick ay nakipag-ugnayan sa dalawang panig sa pamamagitan ng pagpanig sa dalawang magkasalungat na partido. Samantala, nakatanggap si Dallas ng video mula kay Lors. Sa video, nakikita niya ang kanyang matalik na kaibigan na walang iba kundi si Iris. Ang babae ay nakita niyang sinasakal at inabuso ni Lors, at syempre nang makita niya ang video ay labis itong ikinagalit ni Dallas at gusto niyang patayin si Lors kaagad. Pero sa kabilang banda, isang bitag lang pala ang video. Napilitan si Iris na gawin iyon dahil na hostage ni Lors ang kanyang nag-iisang anak na babae kaya gustuhin man niya o hindi, kailangan niyang sundin ang utos ni Lors. Bukod dito, sinabihan din siyang magsuot ng mga sexing damit na parang asawa siya ni Lors. Ang layunin ni Lors ay papuntahin si Dallas sa kanyang punong tanggapan, at kung mahuli nila si Dallas, palalayain niya si Iris at ang kanyang anak na babae gaya ng plano ni Lors. Nagpunta si Dallas sa isang lugar upang kumuha ng sandata, pumunta siya doon sa pamamagitan ng pagsakay sa isang taxi. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipag-ugnayan pala ang driver ng taxi kay Lors. Kung tutuusin, nawala ang isang kamay niya dahil sa problema niya sa mga gangster.
Pagdating sa kanyang destinasyon, nagulat si Dallas na naroon si Patrick. Tila, sinadya ng taxi driver na makipag-ugnayan sa mga gangster matapos niyang dalhin si Dallas sa lugar na iyon dahil sa malaking pabuya na ibibigay ni Patrick. Pagkatapos ay tinawag ni Patrick ang ilan sa mga tauhan ni Lors upang tapusin si Dallas, ngunit bago kumilos, pinatay ng isa sa kanila ang driver ng taxi upang maalis ang mga bakas. Nang makita iyon, agad na nilabanan at tinapos ni Dallas ang lahat ng mga gangster. Ngunit nang si Dallas ay abala sa pagbugbog sa isang natitirang gangster, biglang pinalo ni Patrick ang kanyang ulo mula sa likod. Dahil dito, agad na nawala ng malay si Dallas. Pagkatapos ay dinala siya ni Patrick sa lugar ni Lors, at ilang sandali pa, tinawagan ni Antano si Patrick. Hiniling niya kay Patrick na dalhin si Dallas sa kanya kapag nahuli niya ito. Ngunit dahil ayaw na ni Patrick na maparusahan muli ni Lors, pinili niyang huwag pansinin si Antano. Bilang isang opisyal ng espesyal na puwersa, alam ni Patrick na sinusubaybayan ni Antano ang kanyang lokasyon mula sa kanyang telepono. Hindi nagtagal pagkarating ni Patrick sa kinaroroonan ni Lors, ibinigay niya si Dallas. Sa sandaling iyon, ilang sandali pa, nagising si Dallas mula sa kanyang pagkakatulog na may baril sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Lors na nagsasalita sa pamamagitan ng speaker. Dito tinanong ng gangster kung sino ang nagpadala kay Dallas para tapusin ang mga miyembro ng motorcycle gang. Pagkatapos ay sumagot si Dallas na palagi siyang nagtatrabaho ng mag-isa. Hindi nasiyahan sa sagot na iyon, sinabi ni Lors kay Dallas na patayin si Patrick na nakatali at nasa harap niya. Gayunpaman, tumanggi si Dallas dahil hindi talaga si Patrick ang tao na nakatali sa harap niya. Ang kanyang hinala ay totoo, dahil pagkatapos niyang tanggalin ang takip sa ulo ng lalaki, hindi talaga si Patrick ang lalaki kundi isang ordinaryong tao na kinidnap ni Lors. Pagkatapos ay pumasok si Dallas sa lugar ni Lors na sinusubukang hanapin si Iris doon, gayunpaman, biglang binugbog si Dallas mula sa likuran, dahilan para mawalan siya ng malay. Ilang sandali pa, nagising si Dallas sa isang silid kasama si Patrick. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinulong din ni Lors si Patrick. Ito na siguro ang parusa niya sa pakikipagtulungan sa magkabilang panig ng sabay-sabay. Pagkatapos ay inutusan ni Lors ang kanyang tauhan na tanungin si Dallas sa silid at pahirapan. Walang sabi-sabi, ang asasin ay nag-inject ng makamandag na likido sa katawan ni Dallas. Gayunpaman, ang likido ay hindi gumagana sa katawan ni Dallas. Sa makatuwid, nagpa siya ang asasin na kuryentehin si Dallas. Habang kinukuryente siya, tinanong ng asasin kung sino ang boss ni Dallas, at nagtanong rin sa kanya kung bakit niya pinatay ang motorcycle gang at sinira ang mga pabrika ng droga. Ngunit sa halip na sumagot, hiniling ni Dallas sa asasin na kuryentehin siyang muli. Matapos matanggap ang pagpapahirap, hindi pa rin sumasagot ng tama si Dallas. Dahil dito, nadismaya ang asasin at piniling ilagay muli sa kulungan si Dallas. Sa kulungan, biglang binanggit ni Patrick ang pangalan ni Iris. Biglang nagalit si Dallas nang marinig niya ang pangalan ni Iris. Sa madaling salita, baka alam pa ni Patrick kung saan itinago si Iris. Pagkatapos ay nagkunwaring sinasakal siya ni Dallas at gumawa ng eksena sa kulungan upang akitin ang mga gwardya na pumasok sa selda. Umaasa na paghiwalayin silang dalawa ng mga gwardya, at sigurado, binuksan ng isa sa mga gwardya ang selda. Pagkatapos ay pinaghiwalay niya sina Dallas at Patrick. Pagkatapos, agad na tinapos ni Dallas ang gwardya at lumabas ng selda. Dito ay wala rin siyang pagpipilian kundi ang makipagtulungan kay Patrick na isang sundalo kahit wala itong masyadong kasanayan sa martial arts. Pero at least, matutulungan pa rin siya ni Patrick na labanan ang mga gangster. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-alala si Lors na makita si Dallas na malaya mula sa kanyang pagkakakulong. Pagkatapos ay sinabi ni Iris na maaaring patayin ni Dallas si Lors kahit kailan niya gusto. Napaka-brutal ni Dallas lalo na kung ikukumpara kay Lors. Galit na galit, agad na pinakilos ni Lors ang kanyang mga tropa upang pigilan si Dallas, ngunit maliwanag na kinalaban ni Lors ang maling kalaban dahil ang kanyang mga gangster ay para lamang mga estatwa na lumaban kay Dallas dahil madali lang niya itong pinatay ng hindi pinagpapawisan. Ngunit ang problema dito ay mukhang napakawalang silbi ni Patrick kapag lumalaban sa mga kaaway, pabigat talaga siya kahit dati siyang special forces. Sabay na natagpuan ni Antano at ng kanyang partner ang lugar ni Lors. Agad siyang humingi ng tulong sa special forces para makapasok. Ang layunin ay mahuling muli ang lahat ng mga kriminal kabilang sina Dallas at Patrick.
Pabalik sa lugar ni Lars, sa pagkakataong ito, dapat harapin ni Dallas ang isang pares ng kambal na gwardya, pareho silang mayabang na hinamon si Dallas ng kamay sa kamay na labanan. Siyempre, masayang tinanggap ni Dallas ang hamon. Sa ilang segundo, nagawang tapusin ni Dallas silang dalawa. Dahil dito, mas lalong natakot si Lars. Hinikayat din ni Iris si Lars na ibigay ang kanyang anak pagkatapos ay tumakas sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nakarating na si Antano at ang kanyang mga tropa sa harapan ng headquarters ni Lars. Sa wakas ay sinunod ni Lars ang kagustuhan ni Dallas, saka siya umalis sa lugar. Ngunit hindi nagtagal, nakapasok sina Dallas at Patrick sa silid ni Lars. Sa wakas, nakita na ni Dallas si Iris sa silid. Noong nag-uusap sina Dallas at Iris, biglang sinaksak ni Patrick si Dallas. Sinaksak niya si Dallas para ilabas ang kanyang disappointment dahil umalis si Lars kahit na balak din niyang kunin ang pera ng gangster. Nang makita iyon ay agad na nilaslas ni Iris ang leeg ni Patrick. Sa kabilang banda, pinakawalan ni Lars ang anak ni Iris at nagmamadaling tumakas sa likod ng headquarters. Samantala, laking gulat ni Dallas nang malaman niyang may teenager na anak si Iris. Tinanong din niya kung biological child ba niya ang bata. Dito ay walang sinagot si Iris, sa halip ay hinalikan niya si Dallas. Hindi nagtagal, lumitaw ang anak ni Iris at agad na niyakap ang kanyang ina. Pagkatapos, pumasok si Antano at ang kanyang mga tropa upang halugugin ang lugar ni Lars. Sa kasamaang palad, ang gangster ay tumakas at hindi alam kung saan ito nagtungo. Dinala ni Antano si Iris at ang kanyang anak. Nangako siya kay Dallas na aalagaan sila ng mga pulis ng mabuti. Pagkatapos nito, sumuko na rin si Dallas kay Antano dahil nasugatan ito ng husto at na-corner. Pero walang intensyon si Antano na arestuhin siya, at kaalyado pala ni Antano ang big boss ni Dallas, at tawagin natin siyang si Bonner. Isa siyang high-class na assassin na nag-uutos kay Blo at Dallas. Sinabi ni Bonner na dapat makipagtulungan si Dallas kay Antano upang mahuli si Lars ng magkasama. Noong una, tumanggi si Dallas dahil gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Gayunpaman, nagawa ni Bonner na kumbunsihin si Dallas na nagsasabi na hindi siya bibigyan ni Antano ng mahirap na oras. Bilang karagdagan, sinabi rin ni Bonner na ang pumatay sa ama ni Dallas ay nabubuhay pa rin. Sa pagtatapos ng pelikula, nakipag-usap si Bonner sa isang mas matandang mobster. Hindi alam kung sino siya. Ang taong ito ay biglang lumitaw nang wala sa oras, ngunit tiyak na siya ay mukhang napakalakas. Nirerespeto din siya ni Eden Bonner. Sinabi ng nakatatandang mobster na dapat kayang kontrolin ni Bonner si Dallas dahil ang isang mamamatay tao na tulad niya ay hindi maaaring tumalikod at umatake sa kanya. Gagamitin din ni Bonner si Iris para hindi mapigilan si Dallas sa harap ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, mayroon pa ring isang hindi natapos na gawain. Nalilito pa rin si Bonner kung paano mahuhuli si Lars dahil tiyak na makikialam muli ang gangster na iyon sa kanyang negosyo. Pero ngumiti lang ang matandang mobster dahil nagawa na niyang pugutan ng ulo si Lars. Sinadya din niya itong itago sa refrigerator bilang alaala. Sa eksenang iyon, doon nagtatapos ang pelikula sa isang napakagandang pag-uusap at nakakalito na tala. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.